Yun o. It's alive! So dito mga katropa, meron ditong hinatak na NMAX version 2. Ang problema ng motor ni boss ay hindi umaandar. So ganito na itsura ng dinala sa atin. At ito naman yung, ano gagawin dyan? Yung lalagyan ko ng relay yung headlight niya. Kumukurap-kurap yung headlight ni boss. Ito ba gentle? Dinala rito, hindi na umaandar ano? Ano yung problema niya daw? Papalitan na daw po ng ECU. ECU. Receiver. O kaya receiver ang problema niya. Bakit? Anong problema ni boss ay ayaw mandar? Pag inon natin yung knob, nag-on naman siya. Yun nga lang, kung mapapansin nyo rito, yung kanyang key indicator ay blink ng blink. At ang ginawa ng mga unang gumawa ay nagpalit na sila ng battery, ng remote. Dahil nga nabiblink yung kanyang key indicator, ganun pa rin. Pagkatapos palitan ng battery ng remote, nabiblink pa rin at ayaw umandar. So pagkatapos nilang palitan ng battery ng remote, nagpalit sila ng CPK sensor. Baka may problema yung CPK sensor. At ganoon pa rin, nung nagpalit sila ng bagong CPK sensor, hindi pa rin umaandar yung motor ni boss. Ngayon, yung unang gumawa, nag-decide siya na baka may problema yung kanyang ECU or may problema yung kanyang receiver. Bakit niya nasabi na ganoon? Kasi yung battery indicator ng motor ni boss ay blanco. So kadalasan mga katropa, sa mga nagpo-program katulad namin at sa ibang shop na nagpo-program, kapag ganitong blanco yung inyong battery ng indicator, hindi talaga aandar yan. So ano yung mga possible na gagawin dyan? Magre-reprogram tayo ng ECU para mag-connect yung ECU doon sa receiver. O kaya naman may problema yung kanyang receiver. Pero magpo-program ka lang mga katropa kapag nagpalit ka ng bagong ECU or nagpalit ka ng second hand ECU. Halimbawa, sabihin lang natin na yung ECU mo ay nasira na tapos nagpalit ka ng second hand, kailangan mo siyang i-reprogram para mag-connect siya doon sa kanyang receiver. Kasi pag hindi mo siya ni-reprogram, ganito yung mangyayari. Blanco yung battery, tapos nag-on indicator. So ibig sabihin yan, kahit na na-open mo yung knob, hindi mo pa rin siya mapapaandar kasi yung ECU mo ay hindi buhay at hindi nakatrigger yung ating receiver. Pero sa senaryo ito mga katropa, ay umaandar naman yung motor ni boss, tapos bigla na namatay. At nung papaandarin niya, aandar uli, mamamatay uli at paulit-ulit yung senaryo. Aandar, mamatay, aandar, mamatay. Hanggang sa ngayon, ganito na nangyari. Isa pa dun sa sinabi ni boss na aandar lang yung motor niya kapag umilaw yung check engine. So naka-check engine siya pero umaandar yung motor. Pero kung papansinin nyo, kapag pinatay natin yung knob, tapos kung isususi natin, pansinin nyo, yung check engine niya hindi siya nag-on or walang ilaw yung kanyang check engine. Patayin natin, buksan natin, hindi umiilaw yung kanyang check engine. Isa pa yun sa problema ng motor ni boss. Kung sakali naka-encounter kayo ng ganitong klaseng problema sa inyong motor o sa motor ng inyong customer, syempre yung mga ganitong klaseng problema ay hindi normal at napakahirap isolve. So ganito lang yung mga dapat natin gawin para ma-solve natin yung ganitong klaseng problema at mapaandar natin yung motor. Pag anong problema ang na-encounter nyo mga katropa, hindi tayo basta-basta magpapalit ng ECU at hindi rin tayo basta-basta magpapalit ng receiver. Katulad nito, pag inuno natin ay blanco yung kanyang battery indicator. Ang gagawin natin dito, mayroon lang wiring dito na nawawala. So, common na problema ng mga NMAX B2 ay dito sa bandang ulo. Ito, hanapin nyo ito mga katropa. Kung mapapansin nyo, mayroong strap na nakalagay dito sa body. Tapos sa ilalim ng strap, minsan dito nasisira itong part na to. Bakit nasisira? Kasi kung papansinin nyo, yung tipos natin yan, tumatama. Saktong-sakto siya dyan sa wire. Ayan o. So sa katagalan ng panahon mga katropa, syempre nagagasgas niya yung wire na yan. Pag nagasgas yung wire na yan, ito yung posibleng mangyayari sa motor ninyo. Ayaw na umandar, pag-on mo ng knob, hindi ilaw yung check engine, tapos magkakaroon siya ng blankong indicator, blink ng blink yung key indicator, at walang response yung ating push button. Kasi kung papapansinin nyo rito, pag dudungawin natin sa ilalim yung kanyang wire, kung mapapansin nyo, mayroon dyang mga naputol na. Yan o. Nakita nyo yan? Yan yung naputol yan. Yan o. So ang gagawin natin dyan mga katropa ay lalaslasin natin to. I-check natin yung mga naputol na wire dyan. Itututong natin tapos titignan natin kung aandar na ba or okay na ba yung motor ni boss. Daniel, nakita mo na yung tama niya? Patingin. Boss, nakita ko na. Yun yung kanyang sugat mga katropa. Yun ang i-zoom natin.
Ito yung kanyang sugat oh. Kung mapapansin nyo, may mga wire na kinain dito. Ang dami oh. Tapos may wire na ito, paputol na rin ano? Opo, boss. Yun, laslasin mo to, Daniel. Tapos tignan natin yung wire na damage. So ito na mga katropa, yung wire na nasagi dito sa tipos ng motor ni boss. Kung mapapansin nyo, yung isa talagang putol na, tapos nag-corrosion na rin. Pero mayroon pang isang wire dito na pabulok na. Pa-corrosion na rin. Ayan o, pa-corrosion na rin at tinamaan na rin ng tipos ng motor ni boss. So ang gagawin natin dito mga katropa, idudugtong na natin itong dalawang wire na to. Tapos ito, puputulin na rin natin. Tapos dugtungan ng sariwang wire. At kapag sinauli na natin itong harness niya, dapat iiwas natin dito sa tipos. Kapag niliko natin, dapat hindi na nasasagi itong ilalim ng ating harness. So ito na yung ginawa natin mga katropa. Dinugtong na natin yung mga bawat wire na naputol. Pero hindi pa namin siya ni-organize kasi titestingin mo natin kung effective ba. Tapos nilagay na natin yung mga socket ng ating ECU at testingin natin mga katropa. So kung kanina, kapag pinipindot natin yung knob ng motor ni boss, hindi umiilaw yung kanyang check engine, tapos yung kanyang key indicator ay nagbi-blink lamang, tapos walang battery na indicator. Ngayon subukan natin. Isusin natin. Tapos kung mapapansin nyo, may check engine na, meron ng battery indicator, tapos yung kanyang key indicator ay hindi na siya nagbi-blink. Siyempre, kasunod niyan, kapag nasa normal na yung kanyang display, ang kasunod niyan ay aandar na. Subukan natin. Yun o. Naka TCS. Patay natin yung TCS ni boss. Yun o. It's alive! Okay na okay mga katropa. Good na yung motor ni boss at wala nang problema. Kung mapapansin nyo, good na, hindi na nagbiblink yung kanyang indicator. At meron na rin siyang battery indicator. Diba? 14 volts na yung kanyang battery. So yun lang mga katropa, kung sakaling maka-encounter kayo ng ganitong klaseng problema, huwag basta-basta magpapalit ng ECU, huwag basta-basta magpapalit ng receiver dahil masasayangan lang kayo. As long as na original pa yung ECU, original pa yung receiver, walang problema doon. Kundi may problema lang dito, kadalasan sa kanyang wiring. Dito kayo mag-focus sa bandang liig dahil minsan tumatama lang yung kanyang tipos at napuputol yung ating wiring. So yun lang mga katropa, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa ating channel. Sana tuwing nanonood kayo ng ating video, marami kayo natutunan, nagagamit nyo sa inyong panghanap buhay or sa inyong pag-DIY. Maraming salamat mga katropa. God bless at ingat palagi sa pagwa-wiring. Isa pa. Okay, good na yung display niya, hindi na nabiblink at start natin. Iyan ah. Alright. Approve.